Karunungan ay pinakapangulong bagay. Kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. At kung ano yung nakakapanagana sa puso, kung galit yung nakakapanagana sa puso, yun din ang makikita mo sa mga kilos nila. Pero kung pagmamahal yung nasa puso, yun din ang makikita mo sa kanila at yun din yung nagre-reflect sa anak nila. I want to appeal to intelligent individuals. Kung pakiramdam mo mas matalino ka kaysa sa akin, ikaw dapat yung nagsasalita rito. Ikaw dapat yung nakaupo rito, hindi dapat ako. Hindi ko naman dapat ilalabas yung mukha ko sa social media. Kasi yung kabobohan ng majority ng mga vlogger, hindi ko na matiis eh. Komportable na yung mga bata na pinapastos yung mga magulang nila. Hindi naman ako dapat yung nagsasalita rito eh. Hindi naman ako masyadong matalinong tao. Hindi naman ako masyadong importanteng tao eh. O Bontit, akit ka na lang ulit mamaya, nakamute ka eh, hindi na-unmute eh. Ron 14, good morning brother. Tayo saan ka? Yo, what's up, bossing? Hello, taga saan ka? Paranaque lang, bossing. Paranaque, okay. Ano tanong mo brother? Ano, tanong ko sana, bigyan mo yung advice yung mga tanga. Hindi, Ay, yung tanong mo dapat tungkol sa'yo na mapapakinabangan mo. Wala namang pakinabang sa mga tanga eh, kaya nga sila mga tanga eh. Wala na tayong paali sa mga tanga, no? Payo ko sa'yo, magpakatalino ka. Sarado muna bunganga mo, tapos buksan mo utak mo. Yun. Follow-up question, brother. Bossing, tanong ko, ano yung alak na ininom mo ngayon, bossing? Ano to? Mango juice. Ay, wala na pala. Bus na eh. Kala ko whiskey. Hindi ako masyadong mahilig mag-ano. Dilaw eh. Pambira ka naman, whiskey, dilaw. Baka ibang flavor lang. Mango flavor whiskey. Sarap. Nakakita na alo. Ano, bagong brand. Sabagay, may mga nakikita. Alam ba may nakikita? Parang rose something yung pangalan ng alak na yun. Puta yung alak may halong gatas. As is na yun. As is na. Gatas. Tequila rose ba yan? Tequila rose? Yun, may rose tas may gatas. Ay, sarap nun, in fairness. Okay. Sige, anong Bodo, ano pa tanong mo, brother? Ano, may tanong sana ako about sa ex ko. Yeah. Ano kasi, bossing, ganda ako. Nagloko kasi siya. Kaya hindi pa nga, di pa sila okay nung ex niya rin. Oh. Oo, yung bago niya. Teka, paano hindi sila okay nung ex niya? So naging sila ulit nung ex niya? Parang di pa kasi sila okay. Tapos, ewan basta parang may naging something agad. Kasi di pa sila okay. Tapos, biglaan na lang naging okay agad sila. Kasi hindi, may siya, may bago pa rin. Ilan ang jowa niya? 3 lumalabas. Ikaw, yung ex niya at saka yung bago. Di ko siya actually na jowa. Kumbaga ko lang siya yung parang MM lang. MM lang. Okay. MM ko lang siya alam ko nilalaro niya lang din ako eh. O, nilaro mo rin? Nilaro ko lang din siya. Parang nakikipaglaruan lang din ako sa kanya kasi parang naulitin na rin ito. Okay. Ganun. Ano tanong mo ngayon? Ang tanong ko lang, kung okay lang ba maging pogi tayo lagi? Maging pogi lagi? Oo, okay yun. Lahat ng bagay na maganda, kabit mo sa katawan mo. Di naman. Matalino ka, pogi ka, mapera ka, etc. Kabit mo lahat sa katawan mo, lahat ng mga magagandang bagay. Ayos yun. Di naman yung asin pogi yung mukha. Yung poging yung poging datingan ba? Teka, tatanong ko muna sa'yo, ano ba definition sa'yo ng pogi? Sa akin kasi yung parang pagiging pogi, yung may dating ka talaga eh. Doon ka masasabing Paano may pogi, dating? may dating. Ano yung kabaliktaran ba yun ng may alis, ganun? May lakad? Hindi naman, yung yung job, pogi. Ayan, sabihin natin, pogi ka na, may tsura ka. Oo.
bukod pa doon, magiging pogi kasi, kung pogi ka naman, kung wala kang Para swabe kumilos, ganun. ayan, ganon. Mas okay pa rin yun, syempre. Pero diretsahan na, wala pa rin talagang tatalo sa humility. Nothing beats humility. Alam mo, with all the braggadocio na pinapakita ko sa internet, deep down, alam mo, niyayabangan ko lang naman dito yung mga putang ng mga mayayabang na basher. Nakikipagpataasan lang ako ng ihi sa kanila. Tatanong mo, ba't tayo pagpataasan ka ng ihi sa kanila? Syempre, para dumami followers. Di ba? Ganun lang naman yun eh. Tapos dumami rin viewers at the same time. Tinan mo, 200 yung viewers. So para sa isang account na hindi naman kaya nga yun din yung nanong ko sa'yo, boss. Yun yung isang ko pang tinatanong sa'yo. Bigyan mo ng advice yung mga tanga. Yan, tungkol sa ex mo. Ganun. Hindi, ayan, like mga basher din. Di lang naman about sa ex ko, about din sa mga basher, yung mga tanga. Simple lang naman ang mundo eh, di ba? Tignan mo, mapapansin mo, hindi ako masyado mahilig magbigay ng ng advices sa mga basher eh. Anday lang kasi hindi naman nakikinig yung mga yan eh, di ba? So ginagawa ko ngayon, pinaglalaroan ko sila. Anday lang kung bakit ko pinaglalaroan kasi para tumaas ang viewers. Pag pumapatol ka sa basher, tumataas ang viewers mo eh. Hindi ko alam kung napapansin niyo yun ha. Pero pansinin mo, pag alam mo, pinatulang ko isang basher dito. Pansinin mo yung views, umaangat. Yung may isang pagkakataon pa, puta, nag 5,000 views ako dahil lang may isang basher na pumapalag eh. Puta, gusto ko kaya yung mga basher na pumapalag. Yung mga basher na pag pinaakyat mo, umaakyat din. Puta, panalo yun ha. Panalo yun pagka may basher ka, tapos pinaakyat mo, tapos umakyat talaga sa live, tapos nakikipagbasagan sa'yo. Puta, panalo sa akin yun ha. Ganun yung konsepto. Hindi naman alam mo, derechara, tungkol sa mga basher, karamihan sa mga basher, miserable buhay. Kasi tinan mo, kung di ba naman miserable buhay mo, marami kang oras para gumawa ng fake account, tapos ang dami mong fake account, tapos lahat ng fake account na yun, ang target mo, ako lang. Tangin, ang dami mong oras. Ano ibig sabihin? Yung oras mo napupunta sa walang kwentang bagay. Isa pa mas worse, napupunta sa walang kwentang tao. Bakit? Walang kwentang tao ako para sa'yo eh. Ano ibig sabihin? Wala ka mapapala. Di ba? The most that you will get out of me, is entertainment. At pag ang buhay mo, pinuno mo ng entertainment, tangina, basura ang labas mo. Maliban na lang, nasa entertainment industry ka, which is also considered work. Kung nasa entertainment industry ka, trabaho mo yan na mag-entertain ng tao. Pero minsan, may mga taong nasa entertainment industry na sila mismo hindi nila gusto yung ginagawa nila. Ano ngayon ang ibig sabihin? Ay ibig sabihin nun, pag hindi mo gusto yung ginagawa mo, miserable ang buhay mo. Isipin mo ngayon tong mga tao na to, na mga basher na gumagawa ng fake account, palagay mo ba gusto nila buhay nila? Tangina, baka nga pag tinignan mo bahay ng mga yan, walang kisame yung bubong nila eh. Baka pag tinignan mo yung pader nila, baka wala kang palitada yung pader niyan eh. Mga tulonggis lang yan, mga yan. Papansin lang. Pinapansin ko naman. Diba? Kasi you get entertainment, pinansin kita, and I get additional viewers na mas marami pang mga taong matututo galing sa akin dahil nagkaroon ako ng viewers dahil nga binabanata ko isang pirasong basher. Ganun. Pero generally, karamihan sa mga basher, hindi naman talaga nakikinig eh. Pagka nasa live syempre binanata mo, lalong nga hindi makikinig yan. Kasi syempre, karamihan sa mga basher, emotional na klase ng mga tao. O dahil emotional sila ng klase ng mga tao, ano ngayon na mapapala mo sa ganyang klase ng mga tao? Wala, babagsakan ka lang ng emotions niyan eh. Tapos ang emotion lang na naiintindihan nila, galit lang, galit. Yun lang ang emotion na naiintindihan nila na nagre-reverberate sa kanila. May iba pa ba? Pagmamahal nila sa jowa nila, tapos libog nila. Yan lang yung tatlong naiintindihan ng mga yan eh. Pagmamahal sa jowa nila, kasi mismong magulang nila, di nila mahal eh. Mismong magulang nila, hindi nila mahal. Kasi tinan mo, kung mahal mo magulang mo, hindi ka magpapaka-basher eh. Bakit? Kasi mismong magulang mo, nire-represent mo. Sa araw-araw na kumikilos ka, nire-represent mo ang magulang mo. So ano ibig sabihin? Kapag wala ka sa lugar ng ibang tao, ang ibig sabihin nun, nakikita ng mga tao yung pagpapalaki sa'yo ng magulang mo. Tinan mo, mismong magulang nila di nila mahal eh. Ang mga basher na bobong basher, magulang nila hindi nila mahal. Ang mahal lang nila, jowa nila, ang dahilan nun dahil sa kantutan. Pero pag nawala na yung pag-ibig nila doon, tignan mo, nilalayasan din nila yung jowa nila o sila yung nilalayasan ng jowa nila. Meron pa nga dun bukod sa dun eh. Bigyan nila, asa parang may pagyayabang na sa tropa. Alam mo yun, parang ipagyayabang na sa tropa yung jowa. Ayun, idagdag mo na lang din yung kayabangan. Ganun. Wala, gusto kasi nilang pekein yung konsepto ng success.
Yun eh. Gusto Oo, nilang kumbaga, humanga sa kanila ang mga tao. Ang problema, napapahanga nila yung mga tao sa peking konsepto ng success. Ano ngayon yung peking konsepto ng success? Yung tapang-tapangan. Naalala ko ng mga panahon namin dati, ganyan din naman yung ibang mga kaklase ko noon eh, tapang-tapangan. Paanong tapang-tapangan? Mag-aaya ng suntukan, hindi naman pala papalag. Mga aasar, Ma'am, tapos si- kapag napikon, magpapabiktim. Pag napikon yung inaasar nila, magpapabiktim. Piling-piling victim sila kahit Oo, sila naman yung gumawa ng pinipeke lang katangahan nila yung nila. ano eh. Pinipeke lang nila yung konsepto ng success eh. Ayaw nilang pagdaanan yung proseso. Ano ba proseso? Mag-aaral ka ng husto para tumaba utak mo. Tapos pagkatapos nun, makakakuha ka diploma. Pag nakakuha ka diploma, mag-a-apply ka ng trabaho. Tapos magpapapromote ka sa trabaho para malaki kinikita mo. Tapos pag malaki na kinikita mo, mag-ipon ka ng marami para pwede ka mag-transition either freelancing, investment, o business. Pero yung mga yan, karamihan sa kanila, tangina yung mga yan, yung mga nagre-reklamong bababa ang minimum, palipas ka lang ng 5 taon, 10 taon. Nagre-reklamo na yan, mababa minimum. Bakit? Kasi karamihan sa mga basher, yan yung mga taong masyadong maraming oras, ang ibig sabihin niyan, karamihan dyan, estudyante. Karamihan din Ayan, dyan, boss, sige mo. bobong mga tao. Ayan, boss. Pansin mo, bumaba na yung viewers kasi nawala na yung mga basher kasi yung usapan matino na eh. Sila na yung pinag-uusapan eh, ba't ang mga katangahan hindi kaya umaalis na oh. Nawawala na sila. Yo, ganun kasimple konsepto. Ayan, tinan mo, mamaya-mayang konti, tataas na naman yan kapag may bobong basher na naman. Nag-e-enjoy ako sa mga Oo, bobong basher, meron kaya na tinan mo, mga ano eh. mapapansin mo, mga bobong basher hindi ko binablock. Ano, 5 minutes, 5 minutes Yaman lang. na sila na. Minsan, entire live, ganun. Tapos susunod na panahon, active na naman sila. Ang dami niya, madaming bobong basher dito. Sobrang daming bobong basher dito. At totoo, ito nga ang programa ko, isa sa mga pinakatampulo ng mga bobong basher eh. Nakikita ko lagi, dami mong basher eh. Oo. Nag-e-enjoy naman ako sa Kaso yung- pagbabash nila kasi wala namang valid na punto eh. Tingnan mo, pansinin mo, meron pang basher na umakyat para alam mo yun, para i-diss ako dun sa bagay na sinabi kong mali. Lahat sila sinasabi mali sinasabi ko. Pero yung umakyat para patunayang mali yung sinasabi ko, tangina, tignan mo kung merong ganun. Tapos ngayon, bossing, tignan mo, madami na nagbibigay advice sa mga about sa mga basher. Oh. Parang nakikontra na rin sila sa mga basher. More than na nasa isip din nila, sila din yung basher. Sinasabi lang din nila na gano'n. Entertainment din kasi yung Para mga di basher namin na sila yan. madamay. Entertainment din yung mga basher na yan. Kapag may basher sa comment section, yan ngayon yung mag-i-spark ng debate sa comment section. Tapos may mga tao rin, binabanatan din yung basher sa comment section ko. Oo. Pero deep inside, basher din sila. Yung iba basher, yung iba hindi naman. Oo, Follow-up meron. question, Pero yung brother. iba kasi basher din. Eh. Pero what if, boss, totoo kita. Ano yan? Habang Tattoo? shouting tayo. Hindi ako nagpapatato, brother. Wala akong tattoo sa katawan. Wala. Ang dahilan, Wala, tatanong mo, wala. bakit Alam gano'n? mo. Mukha kang siraulong tao, Chester. Ba't wala kang tattoo? Kasi siraulo akong tao sa tunay na buhay. Ano ka ba makahalata kapag nagpatato pa ako? Tangina. Tinataba ko na utak ko. Tangina, alam nyo yan. Hindi, Alam nyo yan. Mainit ang mata ng mga pulis sa taong maraming tato. Pwede mo naman ipatoto mga anghel para pag nakita sabihin, oy, good personality na tato kasi hindi ka pa anghel. Para deep inside. Tangina, alam mo, diretso may psychology behind dyan eh. May psychology behind dyan. Oo. Sabi nga raw nila, kapag ang babae nakakita ka ng yung 5 klase ng tato, lumayo ka dun sa babae na yun. Yung babae may tattoo ng may tattoo ng bulaklak, Ahas. tattoo Number ng 1 yung bulaklak, butterfly, ahas, rosary, at saka thorns. Yan, layo ka sa ganyan. Yan. Tangina. Pero sa... Tangina, may diferensya utak niyan. Yun ang sabi nila. Nakikita ko sa TikTok yun eh. Dumadaan lang sa akin sa TikTok. pero yun. kasi, pero yung iba kasi niyan, boss, may mga meaning sa kanila about sa bata. Nakikita ko sa TikTok yun eh. Dumadaan lang sa akin sa TikTok pero yun. kasi, pero yung iba kasi niyan, boss, may mga meaning sa kanila about sa butterfly. Yun nga yun eh. May mga meaning parang metamorphosis daw, yung blah blah shit. Pero ang sinasabi ng mga taong psychology behind doon sa butterfly, sabi ng mga tao kapag ka raw yung isang babae palakantutin at nagpapakantot sa kung sino-sino lang. Syempre obviously hindi naman lahat ng tao ganun, hindi naman lahat na may butterfly ganun. Pero basta na lang daw lumilitaw yung butterfly na tattoo sa isang babaeng marami ng lalaking kumantot sa kanya. Yun yung sabi nila eh. Nakikita ko lang, dumadaan sa TikTok ko yun eh. Tignan nyo yun.
tawag ito? Interpretation of butterfly tattoo. Okay, type nyo lang sa TikTok. Butterfly tattoo. Butterfly tattoo. Type nyo sa TikTok yung butterfly tattoo. You will understand. Meaning ng Kasi meron butterfly kasi tattoo. ibang ano yan, eh. Kaya, ang daming nang mga nag-comment, ang daming nang nag-ano niyan, ang daming nang nag-content niyan na brother, if you see a butterfly tattoo or a snake tattoo or a rose tattoo, brother, run. Oo, You get the one, bro. Tangin, ang dami ng ang dami ko nakitang ganyang content sa TikTok. May interpretation daw pala yan eh. It turns out, di ba, parang, nga naman, nagme-make sense nga naman. Pag ang isang babae may tattoo ng butterfly, puta, ang dami na experience yun sa lalaki. Kasi pag yung isang lalaki, yung isang babae, marami experience sa lalaki, bigla na lumilitaw nga naman yung butterfly tattoo. Bigla na lang. Paano nga naman nangyari yun? Ewan ko. Basta nakita ko lang sa internet yun. Yun, nakita ko lang sa internet. I'm not saying na factual yan. Pero napansin ko yan ang gusto. Napansin ko, manamala ka, ang dami ko nang nakitang butterfly tattoo. Maniwala ka, ang dami ko na rin nakitang rose na tattoo. Ang dami ko na rin nakitang snake na tattoo. Tapos yung iba nandito pa. Oo. Lalo na yan. Pag sa dibdib, ayun parang literal. Yun mismo. Alam mo yan. Magtatato ko eh. Alam mo kung gaano karami natatuan mo ng ganun. Madami na eh. Tapos yung iba, ang bayad pa nga eh. Life is good, brother. Life is good. Life is good. Ano lang, trabaho lang yung atin. Understood. Nasa live ka eh. Siyempre, di mo pwede sabihin. Pero true naman, true. Sa true lang. Matik yan eh. Kaparehas halos ng magtatatu ang bokalista ng banda sometime in the past. And Mo, remember, nasa banda ako minsan panahon. Life is good, brother. Life is good, brother. Nag-retire na ako. Retired. Pero may iba kasi binibigyan nila ng ibang meaning yung butterfly about sa butterfly nila, sa mga rose tattoo, snake, ganyan. Alam ko naman yun. Sila na lang bibigyan para lang di sila masira. Understood. Siyempre. Para di na sila masira. Yun nga bad trip eh. Takina, magpapakabit ka ng bagay na panghabang buhay sa'yo tapos di mo man lang ni-research kung anong tingin ng mga tao sa mga taong may ganong klase ng tattoo. Sa'yo may meaning yun. Pero chinek mo muna ba yung common meaning yan sa mga tao pag nakakita ng ganyan? Diba? Yung tao talagang, di man lang nga nag-research eh. Kakabit mo sa katawan yan, panghabang buhay, di mo man lang research kung anong tingin ng mga tao sa mga ganyang klase tattoo. Yung rosary, pinaka-common. Rosary nandito sa kamay. Pinaka-common yun, kasi yung sobra. rosary, usually sa rosary, kasi pag nakita na may rosary ka, parang yung iba sa tingin galing loob, di ba? Ay yung mga nasa isip lang pag may rosary ka. Hindi ako may sabi niyan, Hindi ako may sabi niyan. Pero common talaga yun. Common talaga yun. Sobrang common talaga yun. Common kasi yun. Pag may rosary, madalas galing loob. Galing loob talaga usually yung sa iba. Kaya yung iba, pag tinanong ng rosary, anong meaning yan? Ganito, ganyan. Tapos sasabihin ng iba nakakita na walang alam din, galing loob to kasi may ganyan-ganyan na rosary. Pero sila nagbibigay ng meaning yung sa kanila para hindi silang masabihan na, hindi ako galing loob. Ganun, ganyan. Yung iba, parang alam mo yun, nung eksaktong pagkakataon na yun, meron silang naisip na meaning nung eksaktong bagay na ikinabit nila sa katawan nila. Tapos hindi rin naman totoo yun paglipas ng panahon. Tulad doon, yung rosary, ang pinaka-common na ang pinaka-common na dahilan na sinasabi ng mga taong may rosary, kasi nakakilala ako ng maraming mga tao in the past na may rosary sa katawan eh. Tinatanong ko bakit rosary pinalagay, para may banal na bagay ika sa katawan ko o nagbabagong buhay na kasi ako. Pero pag nakita mo naman yung mga gawa, hindi naman nagbabagong buhay eh. Sira ulo pa rin. Ganun. Gumagawa pa rin ng kasalanan. Totoo. Kumbaga, parang pinapantaat butot lang nila yung rosary para sabihin maka-anghel, ganyan. That's right. Pero deep inside, mga baluga talaga sila. Follow-up question, brother. Para sa ibang tao, para magmukhang okay sila sa iba. Follow-up question, brother. Follow-up question. And yun lang bossing eh. Okay, sige. Thank you very much, brother. Na-appreciate kita. Sige, bossing. Okay, next na. Last na siguro to. O baka last two, ganun. Last two. May mga nakikita ako na ano eh. Tangina. Quinchana. Quinchana yun. Pangalan niya Quinchana.
Babae ba to lalaki? Hello, brother. Brother, good morning. Taga saan ka? Ang ingay ng Sa background, Mall brother. City. Wait lang. Ano ba yung electric fan? Ayun, lagyan mo muna ng grasa yung Wala na. electric fan. Okay, sige. Ano tanong mo, brother? Tungkol po sa sa forex trading, mas maganda po ba na pag-aralan mo na bago mag-invest ganun? Lahat ng bagay na hindi mo alam kung ano ginagawa mo, wag mo lagay pera mo dyan. Diretso. Kasi forex trading, diretsahan, malakas makaubos ng pera yan. Lalo na pag di mo alam ang ginagawa mo, madaling makaubos ng pera dyan. Naalala ko, noong mga panahong una pala ako nagsisimula sa forex trading, puta, $100, ubos. Oras lang binilang. Magkano yung $100? 5,000 pesos yun. Oras lang binilang. Yung iba nga, minuto lang ang binilang eh. Nilakayan masyado leverage. Ayun, lanos. Diretsahan, brother. Ito, this goes for all. Pag hindi mo alam kung ano ginagawa mo tungkol sa isang konsepto, wag mo ilagay ang pera mo dyan. Pag hindi mo alam kung ano ginagawa mo sa isang konsepto, wag mo ilagay ang pera mo dyan. Yun ang sagot ko ron. Follow up question, brother. Yun lang, brother. Thank you. Thank you very much, brother. Bye-bye. Yun. Okay. Mabilis yung isang piraso na yun. Ito, Bontit. Akit na lirahan si Bontit. Hello, brother. Ay, susunod. Teka, susunod ko to si Lir Marky. Just standby ka lang muna. Brother, ano tanong mo? Ano sir, di ba madami ka nang nasalihan na religion? Oo. Meron bang walang 10% din? Marami. Katoliko lang walang 10% eh. Marami. Maraming religion na walang 10%. Ang dating daan, alam ko wala rin 10% sila eh. Wala. Maraming religion ang walang 10%, brother. Kasi hindi naman lahat ng religion pinapangaral ng 10% eh. Karamihan lang na sa mga religion na nangangaral ng 10%, matatakaw lang talaga sila sa pera eh. Sa isipin mo, ang utos 9:7 ng ikalawang Korinto. Magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Yun ang nakasulat eh. Sabi-sabihin, puso mo magpapasya kung ilang percent yan. Pwede 10%, pwede 5%, pwede 2%, pwede 1% lang. Pwede nga, barya-barya. Tingnan mo sa Katoliko, ilalagay sa iyo yung maganda-ganda pa nga yung ganun eh. Yung ganun, ang tag ito, yung supot na ganun, nasa tapat sa iyo ngayon. O, kung magbibigay ka o hindi, okay lang yun, doesn't matter. Yung iba, nagbibigay, barya-barya. Kung ano yung mabunot sa bulsa, yun lang binibigay nila. O di okay lang, wala samaan ng loob. Pusang loob lang. Yun, sa ganun, pabor pa ako sa Katoliko eh. Diba? Maraming aral na Katoliko, pinapalagang ko. Pero yung tungkol sa ganun, abolihan nila, mas okay sa akin yun eh. Malalo yun eh. O ngayon, yung konsepto lang na yung konsepto na ang magpapasya dapat, ang puso mo. Hindi pastor mo. Kasi ang ginagawa nila, yung lumang tipan, pinaghahalo nila sa bagong tipan. Nasa lumang tipan niya, kaya nga may boundary, luma at saka bagong tipan eh, diba? Yun, nasa itama, pansinin mo, nasa ano yan eh, nasa Malakias yan eh, 3:10. Malakay 3:10. Ano nakasulat doon? Bring ye all that sides into the storehouse, so there may be food in my house, said the Lord of hosts. If I will not open the windows of heaven and pour unto you blessings, that there shall not be enough room to receive it. Dalhin ninyo ang buong 10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan ang durungawan sa mga langit at ihulog sa inyo isang pagpapalang walang sukat kalagyan. Yun, nakasulat. Nakasulat talaga sa Biblia yun. Nasa lumang tipan yun eh. Kanino iniutos? Malakias 4:4. Ang sabi ron, alalahanin nyo rin naman ang kautusan ni Moises na aking binigay sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Para saan? Para sa Israel, hindi para sa mga hintil. No, 'di ba? Labas ng Israel, mga hintil 'yan. Ewan ko kung tinuturo sa inyo ng pastor niyo yung pinagkaiba ng kautusan sa mga hintil at saka sa mga Israelita. Yung 10 utos, 'di ba? Kasama na rin yung mga palatuntunan at mga kautusan, iniutos 'yan para sa Israel. Sa Israel iniutos 'yan. Ngayon, lahat ng mga makikipasok dun sa loob ng Israel na 'yon, yung mga 'yon pwede silang sumunod dun. Pero Pilipino ka, nasa labas ka ng Israel, ang ipinasusunod sa iyo kautusan ng Israel. Nakasulat 13:39 ng gawa, hindi ka aariing ganap sa kautusan ni Moises, aariing kang ganap sa mga kautusan ni Kristo. Sa Biblia, 2 klase kautusan, isang kautusan ni Moises at saka isang kautusan ni Kristo. Tingnan mo, pansinin mo, wala ka mababasang si Kristo
nangaral na magbigay ka ng 10% tithes? Wala nun. Hanap ka sa buong Biblia na si Kristo nangaral ng tithes. Wala. Kasi may bagong kautusan nga, 7:5 ng Ebreo. Nang palitan ng pagkasaserdote, yung saserdotes levitas, sila yung may tungkulin na tumanggap ng ng ikapo, 'di ba? Yung mga saserdote, 12 tribo 'yan, yung 11 tribo magbibigay dun sa isang tribo kasi yung mga tribo na 'yon, yung nasa yung mga levita, sila yung ang in charge sa sa templo. Kumbaga parang mga pare yung mga 'yan 'di ba? Ngayon, sabi, nang palitan ng pagkasaserdote, so hindi na saserdote yung mga levita sa panahon ni Kristo. Kinailangan din namang palitan ng mga kautusan. Oh, 'di ba? Kaya nga pinalitan yung kautusan eh. Nang palitan ng pagkasaserdote, kinailangan din namang palitan ng mga kautusan. Kaya merong lumang tipan at saka bagong tipan. Kasi may mga kautusan sa lumang tipan, may mga kautusan din sa bagong tipan. Magkaiba yun. Magkaiba. Ang ginagawa nila, pinapag-jumble-jumble nila. Para saan? Para kumita ng malaki. Biro mo, sa 100%, ang sabi ng Diyos, puso mo magpapasya, bala ka kung magkano gusto mong ibigay. Sa kanila, nilalagyan nila minimum. 10% dapat minimum. Paano nangyaring minimum? Tingnan mo, pansinin mo. Sa 100%, 'di ba? Sa mga pastor na yung mga pastor ng demonyo, tingnan mo, sa kanila lalagyan minimum. Malaki 310. 10% daw dapat. 10%. Okay. So 10% dapat. Pero 10%. wala nakalagay na 10%. Pero tignan mo, pansinin mo. Pagka 10%, bumaba ka ng 10%, sinasabi nila ninanakawan mo, Diyos. Gawin mo 9%, 8%, 5%, 2%, ninanakawan mo, Diyos. Pero tignan mo, pansinin mo, 10%, 'di ba? Sabi nila 10%. Bakit pag bumaba sa 10%, ninanakawan mo, Diyos? Pero pag tumaas sa 10%, mas mabuti, mas mahal ka ng Diyos. Ano 'yan? Ang labas na 'yan, ang Diyos mo pera-pera. Napakahirap naman pala ng Diyos mo. Napakahirap ng Diyos mo. Ako nagtataka ako sa mga tao na 'yan. Pagka mas mababa sa 10%, ninanakawan mo ang Diyos. Pag mas mataas sa 10%, mahal ka ng Diyos. Ano 'yan? Ang pagmamahal ng Diyos nasusukat sa pera? Oh, tangina nyo naman talaga. Tangina naman talaga. Ginawa nyo pang kasing takaw nyo sa pera ang Diyos. Hindi nyo alam, Pilipinas? Just so you know, para lang alam nyo, para lang aware kayo, ang mga religion walang tax. Walang tax. Separation of church and state. Walang tax sa religion. Ano ngayon na ibig sabihin? Napakalakas pagkakitaan ng religion. Napakalakas pagkakitaan ng religion. Ano ngayon na ibig sabihin? Sa madalas na pagkakataon, kasi tungkol sa Diyos yung pinapangaral nila, wala masyadong maraming taong kumukontra. So kahit ano sabihin nila, okay lang. Ano ngayon na ibig sabihin? Kahit pigain ka pa ng pastor mo, akala mo tama pa rin yun, kasi sinasangkalan nila ang pangalan ng Diyos para pagkakitaan kanila. Tamo? Diba? Ganon yun, brother. Hindi lang naiintindihan ng maraming mga tao. Hindi lang naiintindihan ng maraming mga tao na kayong mga miyembro ang pinagkakakitaan ng pastor nyo. Yung karamihan sa mga yan, walang trabaho. Karamihan sa mga yan, walang trabaho. Ano trabaho nila? Mangaral ng salita ng Diyos. Tapos singiling ka ng 10% mo. Isipin mo kung gaano kalakas ang pera dyan. No? Isipin mo, bawa may negosyante kang miyembro. May negosyanteng miyembro. Ba? O ngayon, ilan ang miyembro mong negosyante? Bawa, 5. Mayaman, kumikita ng 1 milyon kada buwan. Sa 1 milyon lang kada buwan, isipin mo ngayon magkano ngayon ang 10% nun. Magkano ngayon ang kita ng pastor mo? Sa 4 na tao pa lang. 4 na tao pa lang yan ha. Hindi pa natin pinag-uusapan yung ibang mga miyembrong ordinaryong taong bayan. Hindi pa rin natin pinag-uusapan yung ibang mga miyembro na mga negosyante rin na hindi wala sa 1 milyon ang kinikita. Sa 100,000 lang na kumikita ka halimbawa kada linggo ha. Bawa, negosyante ka, 100,000 kinikita mo kada linggo. Ang 10% nun lumalabas, 10,000 eh. So lumalabas, kada punta mo ngayon dun sa church, kailangan mo ibigay yung 10,000 yun. That's fucking 40,000 pesos. Para sa pastor. Kaya sabi mo, may ilaw, bayarin. Ilaw, tubig, renta, at kung ano-ano pa. Talaga ba? Okay, sige, bayaran mo yun. Tapos tignan mo ngayon kung magkano pa matitirang pera. Ba't hindi nyo nire-report sa miyembro kung magkano pa pera? Ba't hindi nyo nire-report sa miyembro magkano ba talaga sweldo ng putang inang pastor nyo na mukhang pera? Walang nagdi-disclose niyan magkano ba sweldo ng pastor. Sige, tingnan mo kung merong tingnan mo kung may pastor na naglabas niyan. Wala akong balita kasi kahit isang pastor may naglabas magkano ba kinikita niya eh. Wala akong nababalitaan ganyan. Pero may mga tropa ako pastor eh. May rancho.
hindi alam na miyembro. May mansion, hindi alam na miyembro. Diretso lang. Tangina, bumibili pa nga ng kabayo, magkakasama pa kami dati. Tapos, alam mo yun, minsan may mga pagkakataon, pinipilit nilang mag-cross dun sa parang gusto nila akong ayain sa religion nila. Kasi puta, alam mo naman, magaling ako speaker eh. Diba? Isama mo na rin at the same time, marami akong alam tungkol sa religion at pati sa baho ng religion. Marami akong alam tungkol sa baho ng religion. Ayun, ano ibig sabihin? Ay, putang ina, kung alam mo lang kung gaano kalaki library ko, lalagyanan ko ng mga libro tungkol sa religion, maiintindihan mo. Kung alam mo lang, ayan, ano ngayon, ibig sabihin? Ibig sabihin, pag ako kinuha mong pastor at sumasampalataya ako dyan sa iglesia mo, automatic agad maraming miyembro yan dahil magaling akong magsalita. Magaling akong magsalita. Simple lang naman ang konsepto di ba? Hindi ko tinatanggap. Bakit? Pupunta ako sa impyerno. Ano ka? Hindi ko tinatanggap. Biyayeng impyerno ko Siraulong tao na nga ako. Pinagpastor mo pa ako para sa pera. Diba? Ganun lang naman yun alam mo yun, nangangarap lang naman ako ng kabilang buhay na maayos-ayos Yun na nga lang ang meron ako diba? Yung pangarap ko tungkol sa kabilang buhay. Kasi alam ko na masunog na yung kaluluwa ko dito pa lang sa lupa Tanggap ko na nga Hindi ba halata sa itsura ko? Diba? Tanggap kong sunog na yung kaluluwa ko dito pa lang sa lupa. Ang ginagawa ko lang, nagbabaka sakaling may pag-asa ako sa kabilang buhay. Yun lang ginagawa ko. Kaya tinan mo, pansinin ninyo, as much as sobrang daming pinagsasabi ng putang inang Chester tungkol sa iba't ibang mga religion at tungkol din sa iba't ibang mga talata ng Biblia, pansinin ninyo, hindi ako masyadong mahilig sa interpretasyon katulad ng maraming mga pastor. Hindi ako mahilig sa interpretasyon. Kung ano yung nakasulat sa talata, yun lang babasahin ko sa'yo. Bahala ka na ngayon kung ano conclusion mo dyan. Pero ang bottom line, kung ako yung bumasa o ikaw yung bumasa, parehas lang ang mababasa mo. Nire-recite ko na nga lang sa inyo yung mga talata dahil nakabisado ko na Tara mo, nakabisado ko na. Ibig sabihin, puta qualified ako kung pagpapastor lang. Marami akong alam sa Biblia na hindi alam ng mga pastor ninyo. Masipag ako magbasa yung ibang mga pastor dyan, tangina, 3 pirasong talata lang alam, putang ina, pastor na kagad yung putang inang yan 3 pirasong talata lang alam mo, nag-aakay ka ng kaluluwa ng kapwa-tao mo, putang ina, walang hanggan yung pinag-uusapan dyan, gago ka. Walang hanggan yung pinag-uusapan dyan. Pero 3 pirasong talata lang John 3:16, Malakay 3:10, tapos Efeso 2:9, mali pa yung pagkaintindi. Putang inang yan. Ay nako, Pilipinas, magising ka. Pilipinas, magising ka. Masyadong maraming siraulong tao sa relihiyon. Hindi mo lang napapansin dahil pangalan ng Diyos ang ipinofront nila para pakainin nyo sila. Kasi wala silang hanap buhay. Wala silang trabaho. Ang meron lang sila, magaling lang silang magsalita. Ipinapangalan nila sa Diyos yung mga bagay na pinagsasabi nila, pero hanapin mo sa Biblia, tangina, wala yan. Ang dami nilang pinag-iimbento Daming pinag-iimbento ng mga siraulong pastor. Yung kasama namin dito, born again. Tapos, magkano lang yung sweldo niya? 10K lang po. Tapos kinukuha pa yung 10% ganun. 1,000 yun. Inang yun. Minsan mapapailing ka na lang Hindi mo alam kung saan nakatira yung mga pastor na yan Hindi mo alam kung saan nakatira yung mga pastor na yan. Tangina, may tropa akong pastor Actually, ilan nga sila Hindi mo alam kung saan sila nakatira Pag nag-iimbita yung mga yan, putang ina, ingrande Diretsalan, twisted the utak ng mga pastor. May mga tropa akong pastor, mayayaman talaga sila. Literal, mayayaman. Tapos hindi na lang kami nag-uusap ng tungkol sa religion. Pag sila yung nagko-cross ng boundary papunta sa usaping religion, diretso lang, sinasabi ko na lang sa kanila, Brad, compartmentalization na lang tayo, brother. Alam mo naman sa sarili mo na hindi talaga uubra sa akin yung mga ganyan logic ninyo Alam mo naman yun, brother. Tagay na, mas magaling pa akong pastor kaysa sa inyo. Yun ang biruan namin Yun ang biruan namin ng mga tropa kong pastor Mas magaling pa akong pastor kaysa sa kanila. Hindi naman ako nag-aakay ng mga kaluluwa ng mga kapwa-tao. Hindi ako interesado dyan sa pag-aakay ng kaluluwa. Ang interest ko, gisingin lang yung mga tao. Magising lang kayo sa katotohanan na, alam mo yun, paano gumawa ng pera. Dapat yung kinikita mo, mas malaki kaysa ginagastos mo. Matinong hanap buhay dapat, hindi panloloko ng kapwa-tao. Diba, yun lang naman ako Diba? Alam mo yung, parang ako lang yata ang kaisa-isang siraulong influencer na puta, nandito sa social media, sobrang controversial, tas wala namang monetization na halos. Puta kailan yun. Pala, nakalimutan ko, may atraso pala ako sa inyo. Papakita ko sa inyo kung magkano kinita ng YouTube ko mula nagsimula ako social media. Mamaya na lang, pagkatapos itong live na to, ilalabas ko. Utang ko pala sa inyo, nakalimutan ko. Kailangan ko ilabas yun para maintindihan ninyo wala naman ako masyadong maraming kinikita sa social media.
May pumapasok na Ang pera ingay pero ng Tito kulang pa Alvin. yun. Ha? Ang ingay ng Tito Alvin sa comments, sir. Patulan mo. Anong talata, pastor na? Sigurado ka ba na? Ano? Sigurado ka ba sinasabi mo? Parang wala namang ganun. Tungkol saan? Akit nga natin tong Tito Alvin. Akit natin Tito Alvin. Tito Alvin, akit ka nga muna sandali. Naiihina ako. Akit natin Tito Alvin. Tito Alvin! Ano tutol mo, brother? Wala. Putang ina niya. Tito Alvin, anong tutol mo? Dali, inakit na kita sa live kasi sa comment section, tinatadtad mo comment section ko eh. Baka valid naman yung punto mo, baka valid naman ang pagtutol mo. Hello. Brother, sige go. Hello. Tapos na tayo mag-hello. Nakapag-hi na rin ako sa'yo. Hi, hello. Ano tutol mo, brother? Ayun sabi mo, yung pastor, may 3 talata lang na alam, pastor mo. Factual ba yung sinasabi mo? Oo, may mga kilala akong pastor na ganun. Walang gano'n. Sobrang imposible na may 3 talata lang sa alam. Halos araw-araw siya nagmimisa 3 talata lang. Pastor na. Ano tutol mo, brother? Sobrang imposible nun. Naghanap tayo ng pastor. Alam mo, that's na very 3 individual. talata. Yan tanong mo, that's very individual. Yan tanong mo, that's very individual. Hindi, sinasabi mo kasi. Eh, doon tayo sa talagang totoong valid na tanong mo. marami Doon tayo sa totoong valid na tanong mo. Ano talaga yung totoong tanong mo talaga? Let's go. Ayun nga, wala akong tanong, sinasabi ko lang, yung sinabi mong gano'n, sobrang imposible. Sa sobrang dami nakikinig sa'yo. Ang cute-cute mo, Magsasabi ka brother. na gano'n hindi. So, ibig sabihin, hindi naman pala ako factual. pwedeng makakilala ng kahit na sinong pastor na 3 piraso lang ang talatang alam. Ganun ba sinasabi mo? Hindi. Pwede ka makakilala nun, pero... Oh, ayan. sinasabi So, mo ibig sabihin, magpahin tama ng nga ako, talata, tinatanggap halos mo. araw-araw. Tama ako, tinatanggap mo na pwede ako makakilala ng kahit na sinong pastor na 3 talata lang ang alam. Kasi sinabi mo pwede, tama? Hindi, yung sinasabi mo nga, makakahanap ka. Oo nga, ang tanong ko nga sa'yo, hindi ba ako Tatlong pwedeng talata lang, makakilala ng pastor na 3 talata lang ang alam? Kasi diretsahan, yung pastor nga ng ibang religion, walang alam sa Biblia eh. Alam mo, hindi, wag mo ilayo. Ang sinasabi mo, doon tayo sa sinabi mo, 3 talata lang. Wag mo Doon tayo ilayo. sa valid na Saan ka pagtutol lumalayo? mo, brother. Doon tayo sa valid na pagtutol mo, sinang-ayunan mo na ako na pwede pala ako makakilala ng pastor na 3 lang ang talata eh. Ngayon ang tanong ko sa'yo, Hindi. anong valid na pagtutol Wag mo? mo Doon tayo ilalak sa sa valid akin. na pagtutol mo, brother. Wag mo ilalak Tutulan sa mo ako akin. ng valid. Oh, kita mo? Kita mo? Huwag mo akong kita Kita mo, mo. nakikita ng Tutulan mo ako viewers ng mo kung valid. gaano ka- Tutulan mo ako ng Kasi valid. Doon tayo sa kasi valid ganito na eh. tutol. Sige. Naghahanap. Huwag mo ko babarahin. Binabara mo ako. Oh, yan ba yung gusto mo? Napapahiya ka sa viewers mo. Huwag mo babarahin. Wag kang mambabara. Hindi, pang grade 3 yan, yung mga ganyan. Yung mga mambabara. Hindi ko kailangan conclusion mo, Diba? brother. Ang kailangan ko, anong valid na tutol mo? Ako, Doon tayo sa tutol mo. Kumukonklusyon ka eh. Wala akong pakialam sa grade 3 o grade 2. Wala akong pakialam dyan. Anong tutol mo? Exactly. Wala tayong conclusion. Ano nga ang tutol Ang mo? inaano ko rin. Anong tutol mo? Binibigyan kita ng oras, airtime ko ito, brother. Paalala ko lang sa'yo, programa ko ito. Ako ang masusunod sa sarili kong programa. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, anong tutol mo? Anong tutol mo? Tumutol ka ng valid. Huwag kang kumunklusyon, tumutol ka ng valid. Napapansin ng viewers kung paano ka natatalo. Tumutol ka nga ng valid. Brother, binibigyan kita ng oras. Meron ka bang tutol o wala? Meron. Ano tutol mo? Pag-usapan natin yan, dali. Para matapos na kagad. Huwag ka mambabara. Pag-usapan na natin tutol mo. Bilisan mo. Inuubos mo oras ko. Inuubos mo oras ko. Tumutol ka ng diretso. Anong tutol mo? Sige. Naman, 'di ba? Huwag mo akong turuan kung paano makipag-usap, patagal na akong public speaker. Ngayon, programa ko ito, ikaw ang susunod sa programa ko. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, anong tutol mo? Tumutol ka na, bilis. Hindi, iba ang programa sa kasi nagla-live. Tumutol ka na, bilis. Tumutol ka, bilis. Ayun. Walang pare, na 3 lang ang talatang alam. May sinabi ba akong pare? May sinabi ba akong pare? O nag-iimbento ka? Meron, naka-record. Gusto mo isend ko sa'yo? Sige, send mo sa akin. Walang pare, brother. Walang Ay, pare. ito naman. Sinabi mo. Bontit, meron ba ako sinabing pare? Wala. Ngayon, nagtatawag ka naman.
Tamo? Iyan ang sinasabi ko Ay, sa'yo. nagtatawag ka naman. Iyan ang sinasabi ko sa'yo. Nag-iimbento Ay, ka. kita ng viewers. Comment section, may sinabi ba akong pare? Tingnan mo O nag-imbento lang siya? Okay, tama, nagtatawag ka. Magtatawag talaga ako. Ito ang mga saksi ko oh. Ayan ang mga saksi ko. Sinungaling ka, Brad. Sinungaling ka. Wala akong sinabing pare. Ngayon, palalampasin ko yung kasinungalingan mo. Pagbibigyan kita ngayon. Ano ngayon ang tutol mo? Anong tutol mo? Hindi tayo magsisigawan. Hindi, brother. Hindi mo ako matututulan sa pagsigaw. Bakit? Sinungaling ka eh. Sinungaling ka eh. So kung sumigaw man ako, walang epekto sa iyo 'yon. Nasa kabilang parte ka ng Pilipinas, walang epekto sa iyo 'yon. Ang tanong ko sa iyo, ano ngayon ang tutol mo sa akin? Sinungaling ka eh. Sinungaling ka eh. Anong tutol mo? Anong tutol mo? Ano, may valid ka bang tutol o wala? Sinabi mo na bawat galaw ng tao is nagre-represent ng parents mo, tama? Anong tutol mo? Ay mo, hindi, tututulang ko sinabi mo. Sabi mo, bawat galaw ng bawat... Ganito ang magulang ko eh. Ito natutunan ko. Na kapag sinungaling ang isang tao, Okay, nakakagalit talaga yun. Kung hindi ka galit sa kasinungalingan, ang tanong ko sa'yo, bakit nandito ka sa programa ko? Okay, hindi pinakat mo ako sa atin nga. Kaya nga, kung hindi ka galit sa kasinungalingan, bakit ka nasa programa ko? Kasi sinungaling ka eh. Hindi, Wala akong sinabing pare. nakita. Wala akong sinabing pare. Meron Ikaw lang ang nag-imbento niyan. Ikaw lang ang nag-imbento Sabi mo. niyan, Brad. Sabi mo, ay kilala nga kumpare, tatlong talang alam. Tira mo. Yung mga audience kong nakikinig, audience, kayo ang magsabi, may sinabi ba akong pare o wala? Pastor, walang pare ni isa. O Ito ano? nga yun. Ayun, Tito Ito nga Alvin, lahat ba ng comment na to sinungaling sila o ikaw yung sinungaling? Huwag kang sisigaw. Huwag kang sisigaw. Huwag mo akong daanin sa ganyan, tinatanong kita ngayon. Wala kang valid na pagtutol, ako naman ang magtatanong ngayon sa'yo. Alam mo, Yung audience ko ba ang sinungaling o ikaw ang sinungaling? Sagutin mo yung tanong. ito nga yung tanong ko. Hindi, sagutin mo yung tanong ko. Yung audience ko ba ang sinungaling o ikaw ang sinungaling? Para di ba nag-uusap tayo ng maayos? Hindi, tinatanong nga kita eh. Ito yung maayos na pakikipag-usap. Yung audience ko ba ang sinungaling o ikaw ang sinungaling, Tito Alvin? Sige, sabihin natin yung audience mo, nandiyan lang yan. So yung audience ang sinungaling. Ibig sabihin, lahat ng tao na to sinungaling para sa'yo. Pero huwag kang tawag. Nahalap ang galawan mo eh. Kahit mahalata pa galawan ko, wala akong pakialam. Pero ang bottom line dito, sino ba ang sinungaling? Yung audience ko, na lahat sila nakakarinig ng programa ko, o ikaw yung nagsisinungaling? Sagutin mo yung tanong ko. Pare sa akin lang, marami kasi kami rito nakakarinig. Tingnan mo, kita mo. Wala akong pakialam kahit gaano pa karami ang nakakarinig, Tito Alvin. Wala akong pakialam kahit gaano Parang karami masyado ka ng nakakarinig. bida-bida. Mga sinasabi mo... Tututol ka ba o kukonklusyon ka? Tututol ka ba o kukonklusyon ka? Sige, may tutol ako. Sige. Ito malinaw to. Ano tutol? Na-record ko to. Sabi mo, ang bawat galaw ng tao is nag-represent na magulang. Tama? Inaantay ko yung tanong mo. Sabi mo, bawat galaw mo is nag-represent sa'yo ng magulang mo. Tama? Inaantay ko yung tanong mo. Tama? Inaantay ko yung tanong mo. Hello, pre. Sabi mo, lahat ng Asan yung galaw tanong mo mo? is nag-represent ng... Wala akong sinabing lahat. Tinan mo, Magulang mo. sinungaling ka na naman eh. Tinan mo? May sinabi ba akong lahat? Ang sabi ko, simple, yung mga galaw mo nagre-represent ng pagpapalaki sa'yo ng magulang mo. May sinabi ba akong lahat? O sinungaling ka na naman, Tito Alvin? Sige. Doon tayo sa sinabi mo. Nakita mo? Yan ang Okay na yan, sinasabi ko okay sa'yo. na yan. Loaded question ka na lang, sinungaling ka pa. Ibablock mo. Bakit kita ba-block? Binlock ba kita? Okay na. Binlock ba kita? Okay na. Game na. Kung binlock ka, hindi ka na Hindi mo kaya makakapagsalita, sinabi mo. Tito Alvin. Hindi ka binablock, sinungaling ka Ay, lang nahalata. talaga. Sinungaling ka. Ay, nahalata Tignan mo, yung- gagawa ka ng Huwag loaded mo babahin. question, dinadagdagan mo yung question eh. Alam mo kung paano- Dinadagdagan mo ng kasinungalingan Kung eh. paano siya Tignan mo, mag-block. Yun ang sasabihin mo, ginagawa niya. tignan mo, sasabihin mo ngayon sa akin, di ba sinabi mo Ibablock niya ako. na lahat ng ginagawa mo representasyon. May sinabi ba akong lahat? O sinungaling ka lang talaga katulad Sige, ng hindi kaninang sinabi mo Hindi. na may sinabi akong pastor. Wala akong sinasabing Doon na pastor. tayo. Doon na nga tayo sa hindi lahat. Game na.
Sige, magtanong ka na lang Sige. kung magtatanong ka. Kasi Okay. sinasamahan mo ng kasinungalingan yung tanong mo eh. Sigaw, nahalata yung Wala ganun. akong pakialam kahit sino pang makahalata, Brad. Nakakagalit ang isang taong sinungaling katulad mo. Wag Nakakagalit ang wag mo isang taong idaan- sinungaling. wag mo idaan sa sigaw. Baka na Wag mo lang. idaan sa sigaw. Tinan mo, pati Nahalata yung audience ko, pagkamali pinapababa ka na eh. Bakit? Wala ka naman valid na punto eh. Tinawa. Wala kang valid na punto, Wala sinungaling sigaw. ka pa sa programa ko. Hindi mo kailangan sumigaw. Brad, walang epekto sa'yo kung sumigaw ako. Pero Okay. yung kasinungalingan mo, nakakagalit talaga. Okay, tama. Huwag mo akong turuan, Hindi, Brad. Tumutol ka na lang kung mag-usap tayo. tututol ka. May tutol ka ba o wala? Ay. Sinasayang mo oras namin eh. Ayun nga. Mali yung sinasabi mo na bawat galawin nag-represent ng magulang. So, Alam mo ibig mo sabihin, okay, sige, tutulan na, pag-usapan natin yan. Hindi ka ba sumasang-ayon na nakadepende sa itinuro ng magulang kung ano ipinapakita ng anak? Kasi ang nakasulat sa Biblia, turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, pagka siya'y tumanda, hindi niya hihiwalayan. Tutol ka ba doon sa sinabi ng Biblia? Okay. Tama yun sa Biblia, pero pero. O yun ngayon ang pinagbabasihan ko. Mali ba ako ng pinagbasihan? Okay. Okay. Ayun yung pinagbabasihan mo. Yun na. Mali ba ako ng Okay. pinagbasihan? Sagutin mo lang yung tanong ko, mali ba ako ng pinagbasihan? Tama. Tama yung pinagbabasihan mo. There you go. tama yung pinagbabasihan Okay, mo. sige, ano Pero- ngayon ang punto mo? Pero may sasabihin ako. Pero itong sasabihin ko, pwede ba hindi ka sumigaw tsaka huwag ka mong babara? Game? Hindi ako mangangako sa'yo, brother, lalo na kung sinungaling ka. Umpisa pa lang, Okay, sinungaling ka na eh. Pare kung sa debate, walang ganyang sigawan eh. Hindi maganda yung ganyan eh. Kung totoo, Wala akong may laman pakialam yung kung utak mo, maganda hindi mo o sigaw. pangit. Wala akong pakialam doon, Brad. Diretso na lang, magtanong ka na lang. Pare. Kasi dediretsoin din kita. Hindi mo Umpisa kailangan pa lang, sumigaw. sinungaling ka na eh. Kaya nga eh, ito nga eh. Kung talaga may laman yung utak mo, kaya mo makapagpatagisan sa akin. Hindi mo kailangan sumigaw. Kasi kada sigaw Magtanong mo, ka na lang, tama Brad. sa Huwag mo videos. akong turuan. Magtanong ka na lang. Ayun na nga. Huwag kasi sigaw, game. Sasabihin ako sa'yo. Pero huwag kasi sigaw, game. Alam mo, binibigyan na kita ng oras. Sinasayang mo oras ko, Oo. Brad. Sinasayang mo oras ko. Hindi ko sinasayang. Nahalata akong Wala akong pakialam kung ano pa mahalata ng tao sa akin, Brad. Hindi ba halata na wala akong pakialam kung ano opinion ng kahit na sino? Wala rin akong pakialam sa opinion mo eh. Pinakit lang kita rito, baka may valid na tutol ka eh. And it turns out, sinasayang mo lang oras ng lahat ng taong nakikinig. Sinasayang mo Alam mo, lang, binigyan ka na nga ng napaka-ironic airtime. mo. Ang gusto mo, ako pa sumunod sa gusto mo? Sobra ka naman, Wala. Alvin. Hindi. Sobra ka naman. Unang-una, Bakit pa programa ko ito. Pangalawa, sinimulan mo Kahit ako ng sino kasinungalingan. ginagawa mo, Sinimulan mo ako ng kasinungalingan. Sino ginagawa mo? Pangatlo, binibigyan kita ng oras para Kasi alam mo, magtanong. may laman Ayaw yung mong boss. magtanong. Ang gusto mo, ako Alam mo, pa may sumunod laman sa'yo. ako. Hindi. Ang gusto mo, may ako laman sumunod eh. sa'yo Yung eh. ko sasabihin ko eh. Kaya katang corner rin. Pero ang ginagawa mo, binabara mo ako. So wala ka Cornerin mo na kasi ako. Kanina pa eh. Cornerin mo na ako. Ang tagal eh. kasi sigaw. Huwag kasi sigaw. Cornerin Oo, mo na kasi ako. sigaw. Sinimulan mo na ako sa Tignan mo kung kasinungalingan daan. eh. Parahanin mo ako. Parahanin mo ako. Inaantay ko yung sasabihin mo. Sige. Oh. Inaantay, panay ka sigaw dyan. Huwag kang sumigaw, sasabihin ko. Game? Go para matapos na. Sasabihin ko. Okay, guy. Huwag ka sisigaw ah. Kasi ginadaan mo sa pasigaw-sigaw, parang ang grade. Hindi maganda yung ganyan. Gaano pa ba Okay, katagal yun. bago dumating yung pang-iipit mo? Ang tagal eh. Ang dami mong etchi-purechi. Sasabihin ko nga sa'yo, game. Okay. Ano sabi mo? Naka-base ka dun sa Bible. Kung ano yung... Ano sinabi mo? Kung ano yung Brother, ginagawa mo. tumatagal lang tayo eh. Naka-base, nire-represent mo. Iniikot-ikot mo lang. Diretso mo Hindi, na hindi lang. Diretso mo na lang. May tanong ka ba? Wala. Kanina pa eh. Binigyan ka na ng oras. Ayaw mo Hindi lang magsalita ng naka-base maayos. sa- Ayaw mo magtanong. Ito nga sasabihin ko. Yung galaw mo is hindi lang naka-base dun sa mga magulang mo. Mayroon kang nagiging influence sa paligid mo, sa karanasan mo sa buhay mo. Kaya Yun nga ang wala akong nagiging galaw sinabing mo, lahat eh. hindi lang Tingnan mo yung naka-base kasinungalingan mo sa kanina. Sabi mo lahat. Wala naman ako sinabing Oh. lahat eh. So, ang nagsabi na ang galaw mo is May naka-represent dun audience, sa audience. magulang mo. May sinabi ba akong lahat ng galaw mo Oo, naman naka-base yan. sa sinabi ng magulang? Ito kasi yun. Ito yung realidad. Huwag kang masyadong bida-bida dyan sa may ano mo. Brother, Sa may- ako talaga ang bida rito kasi Marami live ka ko ito. naluloko. Ako ang bida rito, live Marami ko ka to. naluloko. Kung gusto mo Hindi mag-live ka ng ka- sarili mo, doon mo ako imbitahin. Ayan o, tinan mo. Mismong Tapos, audience o. Tara, ang baba- paraanin mo ang ako. baba ng tingin- Mumute muna kita sandali ha. Ang Paraanin mo baba ng muna tingin ako. mo sa mga baba. Ayan, mumute muna kita ha. Tignan mo. Tito Alvin, tignan mo lang yung audience oh. Uulitin ko. May sinabi ba akong lahat
tungkol dun sa statement na inilabas ko kanina, may sinabi ba akong lahat? Ayan, Wala, brother. ayan, kita mo. Tamo? So ano ibig sabihin? Yung sinabi niyang lahat kanina, inimbento niya lang yon, sinungaling ang Tito Alvin ninyo. Tapos ngayon, pag sumigaw ako, dahil kasinungalingan yung sinasabi niya, magagalit ngayon ng Tito Alvin. Yan ang sinasabi sa inyo. Tamo? Pilipinas, ingatan nyo sarili nyo sa mga ganitong klase ng taong Tito Alvin. Ngayon, papagsasalitain na kita, baka meron ka pang valid na iba pang ipupunto, Tito Alvin. Ngayon, i-unmute kita. I-unmute kita. You can invite Tito Alvin to turn on their microphone again in 49 seconds. Pwede daw ikaw ang mag-turn on ng microphone mo. Ang sabi dito, 42 seconds pa daw bago kita maimbitahan na i-turn on yung mic. So ikaw na mag-turn on ng mic mo, wala akong control. 42 seconds daw. Yan ang sinasabi ko sa inyo diba? Kapag ka may tutol ka, diretso mo na lang talaga yung tutol mo. Hindi yung magsisinungaling ka muna, dun mo sisimulan ang premise mo. Tingnan mo, nag-drop siya. Tama, wala akong ginagawa. Nagpo-pour lang ako ng tubig dito. Lalagay lang ako ng tubig. Tama, yan ang sinasabi ko sa inyo diba? Sa Pilipinas, ipapaalala ko ulit sa'yo, pagka bobo ka pa, matuto ka munang manahimik. Tangina, tingnan mo, binigyan kita ng airtime, puro kasinungalingan lang inilabas mo Nagdadagdag ka sa mga bagay na sinasabi ko Kung gusto mong umakyat ulit, sige, bibigyan kita ng pagkakataong makakit ulit, Tito Alvin. Pero sana putang ina, brad, diretsahan, wag kang sinungaling. Masama yung ganyan, Tito Alvin. Wala naman ako sinabing lahat, at wala rin ako sinabing pare. Yan ang sinasabi ko sa iyo, Tito Alvin. Ang lala mo, napakalala mo. Tuturuan mo pa kung paano magsalita na para bang hindi ako pwedeng magalit kapag sinungaling ka at hindi ako pwedeng sumigaw pag sinungaling ka. Walang damage na magagawa sa iyo ang pagsigaw, Tito Alvin. Ipapaalala ko, walang damage na magagawa sa iyo ang pagsigaw. Pero nakakagalit kapag ang isang tao sa harapan nagsisinungaling ng mukhaan at nag-iimbento ng bagay na sinabi ko na hindi ko naman talaga sinabi. Sinungaling ka, Tito Alvin. Sinungaling. Yan ang hirap Anyways, Bontit, going back doon sa pinag-uusapan natin. Follow-up question, brother. Ano pala masasabi mo doon sa altercation between myself and Tito Alvin? Go. Wala, parang hindi siya tao Parang ganun. Hindi nakakaintindi. May kinakal pa siya, hindi na lahat mo daw lahat ng babae na kantutin. Hindi naman. Yung tattoo lang naman yung Wala rin naman ako sinabing lahat Nag-disclaimer pa nga ako, sinabi ko hindi lahat Nag-disclaimer pa ako Ang pasok sa tenga niya, nila lahat. Ganun yung pasok sa tenga niya, ito problema mo. Etong mga tao na to nakikinig, hindi tanga ang audience ng The Chichester. Hindi tanga ang audience niyan. Pag mali ako, sila mismo magsasabi na mali ako. Tama, audience, tama. Pag mali ako, kayo mismo magsasabing mali ako. Tama. Type yes kung naniniwala ka sa ganun. Siya lang mag-isa nakarinig dun sa tenga niya, inimbento lang ng utak niya. Tapos ngayon, ipaparatang niya sa akin. Iyan ang hirap sa'yo, Tito Alvin Sinungaling ka, dinudugtungan mo yung sinabi ko, wala naman ako sinabing ganun Anyways, go brother. Baka meron ka pang final words o baka may tanong ka pa, go. Meron, brother. Di ba ay Catholic kasi ako, brother? May ginagawa silang bawal tungkol sa mga statwa, ganun. Gagawin mo pa ba? Kasi sa Bible hindi mo dapat gawin. Diretso, ang aral kasi ng Biblia, wag kang luluhod sa ginawa ng kamay. Nakasulat yun Yun ang nakasulat sa Biblia. Kung ano yung nakasulat sa Biblia, doon lang tayo. Diba? Kung, diba, sa lumang tipan, bawal kang lumuhod sa larawan. Sa bagong tipan, ganun pa rin. Parehas pa rin yung aral. Diba? Sa akin, diretso, kung ano yung nakasulat sa Biblia, yun yung palagay kong dapat mong sundin. Hindi yung mga bagay na ipinagtuturo ng mga makabago. Diretsahan lang. Kasi wala ka namang mababasa sa Biblia yung pinaluhod nila, yung mga miyembro nila sa rebulto. Yung mga apostol nga, niluhuran Kung hindi nyo alam, merong ganong talata na sinubukan ng mga tao na lumuhod dun sa mga apostol. Sabi, hinapak nila yung mga damit nila. Tapos sinabi nila, kami tao rin. Parehas nyo. Huwag nyong gawin yan. Kahit nga anghel, hindi pumapayag na luhuran siya Anghel ng Diyos, hindi pumapayag na luhulan siya. Basahin nyo sa Apokalipsis. Anghel na yun apostol na yun pare-parehas sila na sinasabi na hindi sila pumapayag na luhuran sila.
Si Pedro ata nagsabi nun. Oo. Kung ano man yung nakasulat sa Biblia, sa akin basic lang naman ang prinsipyo eh. Wala kang mahahanap na talata sa Biblia na inutos ng Diyos na lumuhod sa larawan. Walang ganun, wala kang mababasang ganun talata. Walang talata sa Biblia na inuutusan ng Diyos yung mga tao niya na lumuhod sa larawan. Ayaw ng Diyos yun eh. Ngayon sabi mo, may mababasa ka, si ganito lumuhod, si ganyan lumuhod. Humanap ka ng talatang inutos ng Diyos yun. Kahit sino pa lumuhod, hanap ka talata, inutos ng Diyos yun. Parang halimbawa, yung katulad nung kay Solomon, si Solomon maraming asawa, di ba? Yan ang pinapangaral ni Bugoy eh. Si Solomon maraming asawa. Humanap ka ng talatang inutos ng Diyos magparami ng asawa. Sige, hanap ka talata sa Biblia, inutos ng Diyos magparami ng asawa. Inutos ni Solomon magparami ng asawa. May mababasa ka bang ganun? Kaparehas din ang konsepto yan ng tungkol sa pagluhod sa larawan. May mababasa ka bang talata pinapaluhod ng tao sa larawan? Diba? Bala ka na kung anong gusto mong i-claim niya. Kaya nire-respeto lang yan o bla bla. Bala ka na kung anong gusto mong gawing excuse. Pero the fact remains, wala kang mababasa sa Biblia na pinapaluhod ng Diyos ang mga tao sa larawan. Wala kang mababasang ganun. Kahit ano pang i-claim mo na respeto lang yan at ganito at bla bla, excuse at kung ano pa, kung paano yung mga magulang mo, bla bla, meron kami rebulto ng kung sino mang namatay, ganun din yung rebulto ng mga Diyos at kung sino-sino pa, ganun lang yun, pagrespeto lang ikayan. Okay, sige, bala ka. Pero makakabasa ka ba ng talata sa Biblia na inutos ng Diyos lumuhod sa larawan? Bala ka. Sa akin, diretsahan, wala akong nabasang ganyan sa Biblia. Sa tagal kong nagbabasa ng Biblia, wala akong mabasa sa Biblia na inutos ng Diyos lumuhod sa larawan ng kahit sino. May mababasa ka, nagpagawa ang Diyos. Pero wala kang mababasa, inutos ng Diyos luhuran yung pinagawa niya. Kasi yung kaban ng tipan, in case di nyo alam, inutos ng Diyos yun eh. Inutos ng Diyos yun eh, pagawa kay dun sa mga gumawa. O tapos ngayon, nung inutos ng Diyos yun na ipagawa, yung anghel, yung box, at kung ano-ano pa, di ba? O, ang bottom line nun, inutos gawin, pero walang inutos luhuran. Tamo? Magkaiba yun. Follow-up question, brother. Yung LGBT brother, sample, yung lalaki, yung lalaki ginawa ni God para sa'yo, pero ayaw mo. Gusto mo maging babae, kasalanan ba yun? Yung gusto mong maging babae, manghuhula ako, palagay ko hindi. Pero yung ginawan mo ng paraan na maging babae ka, trouble yan. Yun, trouble yan. Trans, ganun. Kasi tinan mo, Okay. pag nakakita ka ng magandang babae, di ba deep down, diretsa lang, usapin lalaki tayo, di ba deep down, gusto mo sipingan. Hindi pa naman magiging kasalanan yun unless gawan mo ng paraan eh. Di ba? Ganun yung konsepto sa batas ng tao. Pero sa batas ng Diyos, hindi ganun. Ang sino man tumingin sa isang babae, taglay ang masamang hangad, nagkakasala ng pangangalo niya. Yan ang makikita mo. Kaso yung panonood ng porn, bawal. Oo, ganun. Okay. Yun. So ano ibig sabihin? Yung tungkol dun sa konsepto na merong mga tao na lumitaw sa mundo na ang gusto nila ay opposite gender, wala tayong problema sa gusto mo. Magkakaproblema tayo sa bagay na ginagawan mo ng paraan. Kasi tignan mo, pansinin mo, hindi mo naman maitatanggi ito tungkol sa LGBT eh. 'Di ba? Wala nga masyado magpapaliwanag nito eh. And I will be put in a very bad spot dito sa ganitong punto. Pero okay lang, I will say it and I will stand by the weight of the truth. Alam mo, bilang lalaki, na ang gusto mo talaga bilang lalaki, kabaliktaran. So, ibig sabihin, babae ang gusto mo. Alam mo yan bilang lalaki. At ang babae, ang normal din sa babae, lalaki ang gusto. Yun ang normal. Pero paano mo kayo nipapaliwanag yung mga bakla at saka mga tomboy? Na ang nararamdaman nila, iba kaysa sa normal. Iba kaysa sa usual. Wala talaga eh. Mula pagkabata, may mga ganun akong kaklase na hindi ko makakalimutan. May mga kaklase ako noon, 7 years old ako noon, grade 2. 7 years old din yung kaklase ko noon, nabakla siya. At alam niya na nabakla siya. Tapos inaasar siya ng mga kaklase namin. Isipin mo yung konsepto Isipin mo yung konsepto na may mga lalaki na bata pa lang sila, nararamdaman na nila opposite gender sila. Yung iba, hindi lang nila nare-realize, pero ang gusto ng mga ibang babae, baril-barilan na laruan. Tapos gustong nakikipaglaro sa mga kapwa lalaki. Yung mga iba namang mga lalaki,
parang Barbie yung gusto na laruan. Tapos nakikipaglaro siya, gusto niya sa mga kapwa niya babae. 'Di ba? May mga ganun eh. Hindi mo naman pwedeng hatulan na lang yun na, hindi, trip mo lang yan eh. Paano trip? Tangina, gusto niya sa sarili niyang kasarian? Ang hirap na trip nun. Hindi ko naman mahatulan ng ganun kasi may mga kakilala akong bakla ever since mula pagkabata, bakla sila eh. Kaya hindi naman natin pinag-uusapan, iba namang usapan yung mga na-convert na lang pag papunta sa pagiging bakla. Kasi meron din ganun eh. Sa showbiz, meron ganun. Yung mga sa mahabang panahon, lalaki talaga sila, nagkakajowa pa. Tapos mababalitaan mo na lang, isang araw, ang jowa na nila, kapwa nila lalaki. May mga ganun, nako-convert. Rostum. Ayun, yun mismo, nagkakajowa pa yun eh. Tapos later part of their lives, mas nagugustuhan na nila yung yung kaparehas nila ng kasarian. Merong ganun, hindi mo rin maaalis yun. Talagang ganyan sa lipunan. So as much as merong mga, ano ba to? Grabe naman to. Sinisikatan ako ng araw. Pwede nyo na po akong kunin kung gusto nyo. Pero wag po sana muna sa live. Kasi may mga taong nakakatulong pa ako eh. Mamaya na po pagkatapos ng live. Sisikatan ako ng araw. Ito lang talaga yung mukha ko lang talaga yung may sinag ng araw dito. Ano ba ito? Ba't ganyan? Dito sa paligid wala naman. Usog ako ng konting inches. Wala. Oh, dito lang talaga eh. Oh. Usog ng konti rito. Usog ng konti. Wala rin. Dito lang talaga. Sa mukha ko lang talaga meron. Ano ba yan? Mamaya na po pagkatapos po ng live, pwede nyo na po akong kunin. May mga, tatapusin ko lang po itong punto ko tungkol sa LGBT. Dali lang po. May ilaw. Gulat ako ron. May konti sabi ko, parang nasisilaw ako ah. Shades naman ako pero nasisilaw pa rin. Anyways, going back sa pinag-uusapan natin. Merong merong mga bakla na nako-convert sila. Pero hindi mo rin naman pwedeng ialis sa usapan na may mga bakla. Pinanganak talaga sila bakla. LGBT. Hindi mo pwede ialis yun sa usapan. Pinanganak talaga silang ganun. Actually, may paliwanag nga ron ng science eh. Itsagaan nyo lang na i-research. Meron akong isang nakitang research na merong isang parte ng utak nila maikli, wala sa lugar. Hindi eksakto yung sukat. So ngayon, yung pinapaliwanag ng siyensya kung paano daw nagkakaroon ng bakla at saka tomboy. So ibig sabihin, there's something wrong sa katawan nila. Meron, pwede mo rin paliwanag na hormonal imbalance yan. Yung X and Y chromosomes nila rin, baka may problema din at the same time. Hindi mo naman pwedeng ma-generalize na lahat ng mga papuntang impyerno eh. Diba? Tignan mo, gaano ka twisted ang utak ng mga tao, no? Sipin mo yan, no? So bakla ka, mula pagkabata, alam mo ng bakla ka. Ayaw sa'yo ng mga magulang mo kasi nga bakla ka nga. Pinipilit nila maging lalaki ka. Tapos, ayaw sa'yo ng mga kaklase mo kasi nga bakla ka nga. Inaasar ka nila, iniinsulto ka nila. Tapos, pag lumaki-laki ka pa ng konti, workplace, praning sa'yo mga tao. Tapos, pasok ka ng CR, praning din sa'yo mga tao. Tapos, pag lumaki-laki ka pa ng konti pa, hindi ka makakapag-anak, so ngayon, yung mga kapatid mo, papatapusin ng pag-aaral, ikaw ngayon na magpopodo ng pagpapatapos ng pag-aaral ng mga kapatid mo. Tapos, lumaki ka pa ng konti pa, sabi, tumanda ka pa ng konti pa, yung mga kapatid mo, sisipag-anakan na, sa isasaksak ngayon yung mga pamangkin mo, at yung pandaya at panggatas, dapat ikaw daw ang bumili kasi wala ka naman daw magiging obligasyon. Tapos, tanda ka pa ng konti pa, ang magulang mo, sa'yo isasaksak, kasi wala ka raw obligasyon. Tapos pag ikaw tumanda, hahanap ka ngayon ng wala kang partner. Diba? Para magka-partner ka, kailangan magbayad ka ng pera o kapwa mo bakla rin, ganun. Pero mahirap kumuha ng totoong lalaki para maging partner ng bakla. So wala ka talaga masyadong makakasama sa buhay, napakakonti. Tapos, ang pinaka-worst niyan, pagdating mo sa kaduluduluan ng buhay mo, tanda ka na, hahanap ka ng religion para, di ba, kahit paano man lang, magkaroon ka man lang ng sense of relief, sense of belonging, na hindi ka hinahatulan ng mga tao. Ang putang ina mga religion, sasabihin naman ngayon, maiimpyerno ka. Putang ina, hirap ng buhay ng bakla, baka akala nyo. Hirap ng buhay ng bakla, Aalat mo nung kapag ka bakla ka, tanungin mo yung mga bakla, ikaw ba bakla, gusto mo bakla ka talaga? Sila rin mismo, hindi nila gusto yun eh. Sila rin mismo, hindi nila gusto yun. Gusto nila, either babae sila o lalaki sila. Pero walang taong nangarap, ito na naman si Gago, sasabihin na, wala naman nasabing bla bla. Baka lumitaw na naman yung katulad ni Tito Alvin, generalization na naman ang gusto eh. Pero ibig sabihin, halos wala kang bakla na makikita na gusto na talaga nila maging bakla sila mula pagkabata. Anong pangarap mo? Pangarap ko maging bakla. Di ba? Ang mga bakla in general, ang gusto niyan, either babae sila o lalaki sila. Kasi ikaw ba naman gusto mo tampulang ka ng tukso ng mga tao dahil lang sa kasarian mo, tsumamba lang naman yun. Di ba? Tsamba lang yun eh. Tsamba eh. Pinanganak ka na ganun. Ibang usapan yung ikaw mismo, pinili mo talagang maging ganun at nag-convert ka. Ibang usapan yun. Pero yung mga tsamba, paano mo naman, di ba? Ako diretso, wag mo na lang hatulan. Ituring mong kapwa-tao yung kapwa-tao mo. Diyos na ang bahala dyan, hindi naman tayo may-ari ng langit eh. Kung gusto ng Diyos papasukin yun dun, wala kang pakialam. Diba?
Kung gusto ng Diyos papasukin sa langit niya, wala ka magagawa. Kung gusto ng Diyos i-impyerno yan, wala ka rin magagawa. Pero ang bottom line yan, tangina, mas maigi pa isang responsableng bakla na inaalagaan yung mga pamangkin niya, na inaalagaan yung magulang niya, kaysa tangina mo, babae ka nga, lalaki nga, wala naman mapakinabang sa'yo kasi batugang ka na nga, irresponsable ka pa. Wala sa kasarian yan, diretsahan lang, wala sa kasarian yan. Magkakaproblema ka lang dun kapag ini-execute mo na yan. 'Di ba? Ano ibig ko sabihin ini-execute? Yung konsepto na alam mo na nga na hindi pinapayagan ng Diyos na pumatol ang isang lalaki sa kapwa lalaki. Tapos doon ka pa naglulubalob kahit alam mo na at naiintindihan mo ng buo yun. Kasi may mga bakla, hindi talaga nila naiintindihan yun eh. May mga bakla talagang hindi nila alam yun. Paano hindi alam? Siyempre, hindi sila nag-research dun. Tapos selective listening na rin at the same time na lahat ng mga bagay na may kinalaman sa pagiging bakla na negatibo, hindi mo talaga ine-entertain. Diba? Ganon yung konsepto. Hindi naman, ako personal, hindi ako nalilito dyan eh. Wala akong problema, wala akong issue sa pagiging bakla mo, tomboy mo, kahit transgender ka pa, okay lang yan. Okay sa akin yan. Hindi naman ako ang Diyos eh. Yun isa sa pinakamalaki swerte ko, hindi ako ang Diyos. Hindi ko obligasyong hatulang ka. Hindi ko yan obligasyon. Hindi ko obligasyong hatulan ka kung mapupunta ka ba sa langit, mapupunta ka sa impyerno. Ang kaya ko lang hatulan, paano ka makisama sa akin? Tapos pag hinahatulan ka na ng mga tao, paano ka makisama sa mga tao? Yun lang importante. Pero tratuhin mo akong tao, tao ka rin sa paningin ko. Tratuhin mo akong gago, gago ka rin sa paningin ko. Ganun lang naman yun eh. Diba? Sa akin, wala akong pakialam kung babae ka, lalaki ka, tomboy ka, bakla ka, transgender ka, LGBT ka, queer ka, o kung ano man. Bahala ka na kung anong trip mo. Kung anong gusto mo para sa sarili mo, paniwala mo para sa sarili mo, paniwala mo yan para sa sarili mo. Pero ipipilit mo sa akin babae ka, kahit lalaki ka, tapos makikipagdebate ka pa sa akin tungkol dyan, tangin, madudurog ka lang talaga sa akin. Diba? Ganon yung konsepto. Huwag mo na ipilit sa akin. Sa akin, tao tayo pare-parehas. Let's just talk on being human beings. Tapos alamin natin kung ano-ano strengths natin, pakinabangan natin ng husto. Ano-ano mga weaknesses natin, gawa natin ng paraan o ihingi natin ng tulong sa ibang mga tao. Ganon ako. Kasi alam mo yung I'm old enough. Diba? Hindi lahat ng bagay kailangan nating hatulan. Lahat ng mga bagay na hindi natin naiintindihan, intindihin muna natin, unawain muna natin. And I also am coming from the standpoint na inuunawa ko na ako paano kaya kung ako bakla? Gusto ko ba tinatarantado ako ng mga tao dahil lang bakla ako? 'Di ba? Paano kaya kung anak ko bakla? Gusto ko ba tinatarantado ng mga tao yung anak ko dahil lang bakla siya? Tangina, maniwala ka. Pag ako nagkaanak ng bakla, tapos tarantaduhin mo anak ko, baka putang ina mo, sapakin ko mukha mo. Tangina mo, anak ko yan. Diba? Ipagtatanggol ko pa rin yan kahit bakla ang anak ko. Bakit? Kasi basic principle na tao ang anak ko, bakla siya. Hindi niya naman ginusto, pinanganak siyang ganyan. Kasi bata pa lang, i-raise ko na kagad yung anak ko. Kung sakali magkaroon ako ng anak, tsamba lang yun. Pero bata pa lang, i-raise ko na kagad yung anak ko. Kung ano man yung kasarian niya, yan yung kasarian mo. So lahat ngayon ng mga may kinalaman sa kasarian mong mga laruan, yun ang bibiling ko sa'yo. Pero pagka, alam mo yun, eventually, later on, ma-figure out mo na, alam mo yun, malambot pala ang kilos mo at bakla ka pala, puta, susuportahan pa rin kita. Ang re-request ko lang sa'yo, huwag ka magko-crossdress. Bakit? Kasi hindi nire-respeto ng mga tao yung mga babae, yung mga baklang nagko-crossdress eh. So hindi yan dun sa konsepto na walang respetong nakukuha. Meron ka pa rin respetong makukuha. Ang problema nga lang, mas maraming tao yung tinatarantado yung mga baklang nagko-crossdress. 'Di ba? Ngayon, alam mo na yun, kung kaya mong panindigan, ako naman re-request ko lang sa'yo yun. Kasi syempre, request lang yung katawan mo pa rin yan. Ikaw ang magdadamit sa katawan mo pag kumikita ka na ng sarili mong pera. Pero ang pinaka-bottom line yan, simple. Hindi yan para hatulan ko yung kasarian mo na mapupunta ka sa langit o sa impyerno. Ang hinahatulan ng Diyos, yung overall na pagkatao mo. Hindi yung kasarian mo. O ano gawain mo? Diba? 24 ng Apokalipsis. At binuksan ng mga aklat. At binuksan ng iba pang mga aklat na siyang aklat ng buhay. At ang mga patay ay hinatulan ayon sa mga bagay na nasusulat sa mga aklat, ayon sa mga bagay na ginawa nila. Ang paghatol nasa ginawa, hindi sa kasarian. Anak ng patola naman talaga mga tao. May mga tao homophobic eh. Hindi ko nga maintindihan yung konsepto ng pagka-homophobic eh. 'Di ba? Kung bakla siya, ano naman damage sa'yo kung bakla siya? Yan, hindi ko maintindihan eh. Anong damage sa'yo kung bakla siya? Anong damage sa'yo kung tomboy siya? Kung crossdresser siya, anong damage sa'yo nun? Ba't kailangan hatulan mo kapwa tao mo pupunta sa impyerno dahil lang bakla siya? Problema niya na yan sa Diyos.
Siya na mananagot niyan sa Diyos kung ano yung ginagawa niya. Ginagawa ng tao ang hinahatulan ng Diyos. Yung ginagawa. Hindi yung kasarian. Napakatanga naman talaga ng iba eh. Yun kasi hirap kapag pastor ka ng demonyo eh. Mahilig kang maghahatol. Pakiramdam mo talaga, ikaw may-ari ng langit eh. Yan ang hirap doon sa iba. Yan ang hirap doon sa iba. Akin overall, diretso, ang sabi, ibigin ninyo ang lahat ng tao. Yun ang sabi eh. So, bakla ka, tomboy ka, lalaki ka, babae ka, silahis ka, queer ka, o kung ano pa man ang kasarian mo, mahal kita. Bilang kapwa-tao ko, mahal kita. And if people will malign you on just being gay, diretso, kahit hindi kita kaano-ano at nakikita kong iniinsulto ka ng kapwa-tao, sapakin ko pa rin yun ng iinsulto sa'yo at ipagtatanggol pa rin kita. Diretso lang. Kapwa-tao kita eh. Hindi ko gustong nakakakita ng kapwa-tao na iniinsulto ng ibang tao dahil lang sa kasarian. Hindi ko gusto yun. Hindi masaya yun. Injustice yun para sa akin. At hindi naman ako titingin lang at manonood lang na iniinsulto ka bilang bakla dahil lang bakla ka nang wala ka namang ginagawang masama sa tao nang wala akong gagawin habang nakikita ko yan. Hindi. Kung paano ipinagtatanggol ko yung ibang mga kapwa-tao ko sa pang-api ng mga siraulo, ganun din kita ipagtatanggol kahit bakla ka o tomboy ka o kahit ano pa kasarian mo. Eh, wala. Pagmahal lang talaga ako sa kapwa-tao eh. Ganun lang kasimple yun. Mahal kita kahit ano pa kasarian mo. Gusto ko mo lang pipilit sa akin na babae ka. Siguro pag tropa kita, baka siguro irespeto ko yung tungkol doon sa konsepto na yun. Di ba? O sige, tawagin na rin kita sister kung yun yung komportable ka kasi magtropa tayong dalawa eh. Pero hindi tayo magkakilala, papaniwalain mo kung babae ka kahit yung tangina mas matangkad ka pa sa akin at mas malamang na mahaba titi mo kaysa sa akin. Kasi 5'5 lang naman ako. Ganon. Alam mo yun, ang hirap eh. Ang hirap nun eh. Pero pag tropa kita, sige, baka pwedeng mag-extend ako ng konti. Di ba? Alam mo yung, sige, sister, tawag ko sa'yo, ganun. Trip mo yan eh, di ba? Tulungan na lang kita sa trip mo. Yan masasabi ko ron. Yan masasabi ko ron, brother. Follow-up question. Ang dami ko kasing tropang bakla eh. Ang dami ko ron tropang tomboy eh. Alam mo yung, di mo kasi gustong mapunta sa ganung posisyon eh. Yung konsepto na kung makakapili ka ng kasarian, babae ka ba o lalaki ka, o tomboy ka o bakla ka, duda kung bakla ka, pipiliin mo maging bakla. Tangina, ang hirap ng buhay ng bakla. Napakahirap ng buhay ng bakla. Ang hirap-hirap kayang humanap ng trabaho kapag bakla ka. Ang hirap humanap ng trabaho pagka bakla ka eh. Bakit? Tangina, may mga tao talagang sexist lang talaga eh. Sexist lang talaga eh. O bumalik na naman bumalik na naman Tito Alvin. Kumukomento naman siya. 'Di ba? Imbis tumanong ka, kumukomento ka. Balik ka na naman dito. Yan talaga hirap kapag wala kang valid na punto eh, no? Yung alam mo, nagpapaligoy-ligoy na lang siya eh. Halatang halata mo eh, nagpapaligoy-ligoy na lang siya eh. Tinatanong ng diretso, ano ba tanong niya? Ayaw sagutin ng diretso. Ang gusto ako pa susunod sa kondisyones niya. Nakakalimot kang programa ko ito. Nakakalimot ka na live ko ito. If you want to stay na nasa live kita, you follow my rules. Bakit? Pakadaling magbaba ng tao, programa ko ito. 'Di ba? Alam mo, ganun lang naman yun eh, 'di ba? Kung sino may-ari ng programa, siya masusunod. Ikaw ang gusto mo, programa ko, aakyat ka, ikaw ang masusunod. Ulo lang puta. Tag-ina to. Sinungaling na tao pa tong Tito Alvin na to. Sinungaling. Walay kong salam, brother. Ayun, follow-up question, Bonti. Kasi may magpapakasal, sir. Yung jowa niya, sinalinan niya ng dugo, edi magkadugo na sila. Pwede pa ba yan? Takin ang talino mo ron ah. Hindi ko naisip yung kahit kailan ah. Takin ang talino mo ron ah. Hindi sila magkadugo, brother. Hindi sila magkadugo. Bakit hindi sila magkadugo? Kasi yung dugo, yung red blood cells at saka white blood cells, paglipas ng ilang panahon, namamatay din yan. So, ibig sabihin nung magkadugo, parehas kayo DNA galing sa isang magulang. Ganon yung konsepto ng magkadugo. Pero yung konsepto ng dugo mismo, isinalin sa isang tao, sandali lang nananatili yan, tapos namamatay din yung red at saka white blood cells. Tapos kusang gumagawa ulit ng bagong dugo, yung spine mo, para maglabas ng sarili mong dugo. Hindi ganon yun. Hindi ganon. Ang talino mo ron ako. Tangina ka.
Sige, baka meron ka pang ganung putang inang tanong. Sige, go. Wala na brother, sa iba naman. Okay, okay Thank na. you so Solve much. na. Solve na. Sige, mukhang nakabawi-bawi naman ako dun sa mahabang panahon na ano eh. Na hindi ako nakapag-live. Ayan, 2 oras at kalahati ako nakapag-live. Tapos, yung kabilang live ko pa sa TikTok eh, nasuspindi na naman. Maraming salamat sa oras mo, Pilipinas. Sana marami kang natutunan. Takinang tawa ko na sa putang inang tanong na yun. Ano? Yung mag-asawa, sinalina na niya yung dugo yung asawa niya, di magkadugo na sila. Ang kulit eh, no? Ang kulit. Hindi ako mag-get over dun. Putang ina. Alam mo, it always cracks me up kapag yung joke, matalinong joke. Kasi may mga bobon jokes eh. Yung biro na yung mga klase ng biro na puro pisikala na pinalo ng kung ano man, mga dolphy jokes na ano, pinapalo ng parang dyaryo ganun. Okay lang yan, paminsan-minsan nakakatawa yun, pero mas nakakatawa talaga yung intelihenteng klase ng mga biro. Ito na, mapapaisip ka talaga. Taka na, oo nga, taba ng utak na na. Okay, umaga sa'yo, Pilipinas.